92.3 Radyo 5 True FM, dito tayo sa totoo. It's 11 minutes after 12, kapatid. At ito na nga po ang ating programa, ang H2H Heart to Heart. Kung sakaling hindi nyo nga po naabutan ang ating intro, ilang minuto pala na ang nakararaan. Thursday na, pag-ganong-ganon lang. Kumusta naman kayong mga magbabalik trabaho na naman? Kunyari. Ayan, syempre sa lahat ng mga namimigat din ng katawan, parang nabitin pa doon sa dalawa, sa back-to-back na holiday. Pero kailangan kumita kailangan maghanap buhay. Sige, push lang. At kung sakasakali nga ho na kayo ay naghahanap ng pampalasa sa inyong pananghalian at naririnig ninyo ang programang ito sa pamagitan ng radyo at syempre kung sakali naman kayo ay nanonood din sa aming live stream, wag na po kayong aalis dyan. Dyan na lamang po kayo. Wala nang malikot dahil mainit ang lalamanin ng ating mga kwento ng Dear Kuya Poy. Naku po, isang kwento na nagmula pa sa Japan. Isang kapatid natin na nasa Japan, bansang Hapon. Ayan, at syempre, yung love question of the day natin, sagutin po ninyo, ha? At ganun din ang ating H2H Confessions. Oh my gosh, medyo magiging mainit ho talaga yung usapan natin dito, ha? Kung papaanong init yan, init ng katawan, init ng ulo. Ay, ewan ko. Kung ano ang bibigay sa atin, ha? Ng ating makakausap na mula sa Taguig. Okay? Pero sa ngayon, i-share na nga po ng i-share ang ating live stream. Ayan, at syempre, welcome din po ang lahat, hindi lang mula sa mga nandito sa Pilipinas, pati na rin ang ating mga kapatid abroad na mga nakatutok sa atin online. Welcome, welcome. Yosong usapan tayo. Meron po kaming pamimigay na Sulit TV mamaya. Ayan muna. Pipili tayo sa kung sino ba ang may magandang komento, may magandang payo na manggagaling sa H2H Confessions natin, sa Dear Kuya Poy, o dito naman din sa LQ of the Day, Love Question of the Day. Tapos eto ka na nga, si Joan Taberna ng Singapore ay nanonood din. Maraming salamat. Pero ito, seryoso na ha, medyo maselan po kasi ang mga magiging eksena na ikikwento, ibabahagi ng ating makakausap para dito sa ating segment na H2H Confessions. Kaya naman po ang patnubay at gabay para sa mga nakababata nating mga tagapakinig ay amin pong ipinapaalala. Ha? Seryoso po yan mga kapatid. At sige, para wag na nating patagalin pa itong ating pag-uusap, alamin na natin ano nga ba ang gustong ipagtapat ngayong tanghaling tapat ng ating kapatid. H2H Confessions. Para daw tumibay ang kanilang relationship ng kanyang partner, ang sabi at palaging sinusundot sa conversations nila ng jowa nitong makakausap natin na si alias Ana, ay humanap pa raw ng iba para sa kanilang intimate moments o yung kanilang romansahan. Ang paliwanag daw ng jowa nitong si Ana na si alias Robert, pagkakataon daw yon para maiwasan na rin niya ang panloloko sa kanyang girlfriend na si Ana. Kaya naman sa oras pong ito, kausapin na natin itong si Ana na namumroblema bakit siya hinihilingan na magpasampa pa ng iba sa kama kapag sila ay magkasama na nitong si Robert. Ana, magandang tanghali sa'yo. Hello po, Kuya Paul. Magandang tanghali po. Ana, ano ba to? Unang-una, ilang taong ka na nga, Ana? 26 po. Okay. Kuya Paul. Oo. Pang-ilang boyfriend mo na itong si Robert? Pangalawa na po. Gaano mo siya kamahal? Sobra po.
Sobrang mahal na Opo. mahal mo. Kaya ako inaalam kung gaano mo na kamahal itong si Robert dahil ikaw naman ay gaano na kayo katagal nitong si Robert? Bali, 1 year pa lang po. 1 year pa lang, Opo, mahal na opo. mahal mo siya. Ikaw ba ay nape-persuade niya na pagbigyan yung gusto niya na magsama pa kayo ng ibang makakasama sa kama kapag kayong dalawa lang? Actually, Kuya Poy, may times na hindi po ko comfortable. Kaya hindi ko din po siya napagbibigyan. Sa pag-uusap pa Opo. lang ito. O sige. Opo, napag-uusapan po. Napag-uusapan, hindi ka komportable. Paano niya Opo. sinasabi sa ito? Kapag ka intimate na intimate kayo sa isan, magkasama kayo sa kama, binubulong niya ba sa'yo? Paano? Sa kwentuhan Opo, lang? madalas nasisingit po pag magkasama po kami. Paano niya sinasabi? Nagtatanong po siya kung okay lang. Mm. Ganun po. Pero po kasi sa akin po, sa part ko po, hindi po ako comfortable. Mm. Kaya madalas yun na po yung napag-aawayan din po. Sinasabi mo sa kanya yan kapag ka tinatanong niya. Opo. Paano ba niya tinatanong? Halimbawa, tinago ka namin sa alias Ana ha, tapos ako si Robert. Ana, magsama naman tayo ng iba sa relationship natin. Kahit may makakasama lang sa kama. Ganun lang ba? O gusto niya na magjowa pa siya ng isa para makasama niyong dalawa? Kaya po, pwede po bang hindi ko po muna sagutin? Skip ko na lang po. Okay. O sige. Ayan na. So, sa makatwid, wala pa namang nangyayari na pinagbigyan mo siya. Wala pa naman po. Pero sa 100% na yun nga, yung tinatanong ko sa'yo, nahihila ka ba niya doon sa thought na sige na nga, pagbigyan ko na nga, subukan ko na rin sa 100%. May porsyento ba na para bang nakukumbinsi ka na, sige, para hindi mawala sa akin? Kaya ako tinanong sa'yo kanina kung gaano mo kamahal itong si Robert. Opo, dumadating po sa puntong ganun po. Dahil din po siguro sa pagmamahal. May times na kapag isipan na pagbigyan to, ganun. Mhm. Opo, So, mga kahit ilang hindi siya comfortable po. Oo. So mga ilang percent yung kumbaga pumapasok sa isip mo na pagbibigyan mo na? Mga nasa 80% po. Uy, konti na lang Konti na lang po. Konti na lang para lang. Ano naman yung mga sinasabi niya kapag ka raw hindi mo siya alam mo yung pagka yung binabara mo yung thought na yon? Ano po, ang lagi niyang bukang bibig na para hindi na po siya maghanap ng iba. Para mas tumibay po yung relasyon po namin. Aha. Ganun po. Opo. Yun ang sinasabi niya. Bakit? Doon ba sa loob ng 1 taon na pagsasama nyo, nahuli mo na siya na merong iba, na merong nilalanding ibang babae? Ano po, may nahuli ko po siya once na may kausap po, ganyan. Opo, tapos kinonford ko siya. Yun nga po yung sabi niya, na fetish na daw po niya yung gano'n. May Na, fetish? yun po. Mahilig ba manood ng mga, alam mo na, mga adult materials itong boyfriend mo? Opo. Hinahayaan mo lang siya na ganoon, na makapanood nun. Di mo ba siya pinipigilan? Opo. Ilang taon na yung boyfriend mong si Robert? Mas matanda po sa akin ng 2 years po. Okay, so 26 ka, 28 siya, almost 30. Opo. Talagang kainitan pa yan, ano? Pero alam ba naman nitong si Robert, at ikaw rin ba, alam mo na yung napapanood nating mga adult material ay pantasya lamang at hindi yan totoo. Hindi totoong may emosyon na involved doon because they get paid to do it. They get paid to undress, to do the deed. Alam nyo ba naman yon? Aware ba kayo doon? Yes po. Si Robert, alam ba niya yon? Nasabi ko naman po sa kanya, pero nasa kanya po kasi yun kung ipipig niya po o hindi.
Iyon ang ulit-ulitin mo. Pero ikaw ba, sigurado ka? Kasi if you feel complete naman, parang insulto yan, ano? Kung ako ang tatanungin mo, Ana, malaking insulto yan sa iyong pagkababae na para bang kulang ka pa kapag kasama ka niya sa mga intimate moments ninyo. Ayan, kapag kayo ay nag-sex nitong si Robert, walang kabusugan. Para naghahanap pa ng iba. Papayag ka ba na ganoon? Hindi po. 'Di ba? Kaya uncomfortable po. Yun nga, yung sinasabi mo kanina, it's uncomfortable, awkward yung pakiramdam, pero medyo nahihila ka dahil nga, sabi mo, mahal ko siya, gusto kong pagbigyan para mabigyan to add spice, 'di ba? To spice up our relationship. Pero mas marami pang paraan, Ana. I-explain mo dito kay Robert. Kasi isang bahagi ng relationship ay yung respeto para sa isa't isa. Hindi lamang yung respeto na nakikita ng ibang tao, hindi lamang yung respeto na ginagawa sa iyo, kundi yung respeto doon sa pakiramdam mo rin. Every time ba na tinatanggihan mo siya, nagagalit itong si Robert? Madalas po nagtatampo po. Tapos ikaw, ikaw pa nanunuyo sa bandang huli, tila ikaw pa nagkasala. Opo. Nag-uusap po. Yun nga eh. Eto muna break muna tayo sa mga tanong ni Kuya Poy kasi meron tumawag sa atin ngayon na mula sa Cainta. Meron lang si Janice, isang babae. Meron siyang mga gustong itanong at sabihin din sa'yo. Okay lang ba sa'yo yan, Ana? Opo, okay lang sige. Janice, magandang tanghali sa'yo. Hello po. Ano ba masasabi mo dito sa ikinuwento sa atin ni Ana na yung boyfriend niya ay naghahanap pa ng ibang makakasama para daw i-spice up ang kanilang relationship? Para sa iyo, Ana, magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. At saka, kung mahal ka talaga ng lalaki, Yun, nag-dial tone. Ayan, mamaya, tawagan ulit natin si Janice. Ayan, Ana, narinig mo naman yon? Opo. Sabi niya ay respeto mo yung sarili mo. Tapos, tut. So, dun din bumagsak sa tut. Okay. Sandali, bago natin basahin lang natin ang ilan sa mga comment ng ating mga kapatid na nanonood sa atin. Sabi ni Ruth Claire Reyes, nakakadiri yung jowa mo na si Robert. Disrespectful yung ganyang klase ng tao. Sabi naman ni Abigail Enriquez, nako, napaka-baboy. Sabi ni Moonray, kapag ka, nako Ana, huwag kang pumayag sa kabaliwan ni Robert. Okay? Sabi naman ni Rosalina Dalangin, adik siguro yan si Robert. Sandali, Ana, wala bang bisyo nga naman itong boyfriend mo? Hindi ko lang po, sir. Nako, ba't di mo sigurado 1 taon na kayong magkasama? Kasi hindi hindi gawe o hindi iniisip yan ng mga normal na tao. Yung ganyan na magdagdag tayo. Okay, napapanood yan sa mga adult material pero hindi yan applicable sa tunay na buhay dahil there are emotions involved. Lalo na kayo ay mag-boyfriend, mag-girlfriend. Yung mga napapanood nyo, sabihin mo sa kanya, ano yun mga actors and actresses. Meron pa nga silang award, di ba? May awards night din yung mga yun. Mga mga aktor at mga actress. And they get paid for doing it. Okay? Ayan, ito, babalikan natin si Janice, Ana. Janice. Kuya Poy, pasensya. Oo nga. Ano yun? Nga, di ba, bago ang lahat, dapat mahalin muna natin yung sarili natin. Ngayon, kung magmamahal tayo, dapat hindi mawawala yung pagmamahal at respeto natin sa ating sarili. Para sa iyo, Ana, kung ganyan yung trato ng guys sa iyo, huwag kang pumayag. At the same time, masasabi ko na hindi ka mahal ng tao kasi hindi siya kontento sa iyo. At the same time, parang ang gusto lang niya is
init ng katawan. Release. Kasi, kung talagang mahal ka naman yan, kung hindi man siya satisfied, correct me if I'm wrong, kung hindi siya satisfied sa ganyang bagay, meron namang ibang mga bagay na Spice up. Express ng love niya sa iyo, 'di ba? Pwede kayong mamasyal o kung ano man. Kasi sa akin kasi dapat hindi talaga mawala yung pagmamahal at respeto natin sa ating sarili. Kung ako sa iyo, kung kaya mong i-let go mo. Yan. Pero kung kaya pa sigurong kausapin at mag-ayos, Janice, ano? Ayusin niya yung mga ginugusto niya, pwede pa rin naman. Di ba? Yes po, Kuya Poy. At saka yung ginamit mong pangalan ngayon. Ay, hindi pala. Ay, hindi. Ikaw talaga kausap ko, Janice. Ikaw talaga. Kung pwede pa naman kausapin itong si Ana. O, yan na naman. Janice, kanina ka pa, hilig mo sa tut. Okay. Sige. Pero maraming salamat sa iyong komento. Ito lang, Ana, may ilan pang mga magagandang mga komento rito, no, para mabuksan yung isipan mo. Sabi ni Lloyd's Land, disrespectful yung ganyang klase ng tao. Iwanan mo na yan, ining. Marami pang lalaki sa mundo, hindi siya ang para sa'yo. Sabi naman ni Alex Ruiz, hindi ka talaga mahal niyang jowa mo. Ito namang nag-comment na for a better future, mag-isip ka ning hindi matinong tao ang ganyan mag-isip. Maaga pa lang, hiwalayan mo na yan. Masisira ang buhay mo dyan. Wrong is always wrong. Si Arian Joy Aganan, respeto na lamang sa sarili mo, Ana. Kung walang respeto sa iyo ang jowa mo, hiwalayan mo na. Wag na wag kang papayag sa fantasy ng jowa mo kahit na magtampo pa yan sa'yo ang baboy ng jowa mo. Ayan, si Jepsin Devaras, napakababoy naman ng ginagawa nung lalaki. Actually, gusto pa lang gawin. Hindi pa naman pumapayag itong si itong si Ana. Si John Biantadeo, sabi niya, abnormal behavior, hallucination sa totoong buhay, hindi totoo yan sa real life. Respect yourself. Yan, at respetuhin mo rin ang iyong partner. Okay. Ana, nandyan ka pa? Opo, Kuya Poy. Pero alam mo naman na nandito ang programang H2H o Heart to Heart, hindi naman para papaghiwalayin ang mga tao, kundi mabigyan linaw lamang kung ano yung mga nami-miss ninyo, no? Na kuha mo na maigi yung mga komento ng ating mga kapatid na online nag-comment, yung mga binasa ko. Pwede mo pambalikan yan mamaya. Yung mga sinabi ni Janice, sana naramdaman mo yan by heart, ha? Opo, Kuya Poy. Salamat po. Pero sa ngayon, ano ba ang napagtanto mo sa pag-uusap nating yan, Ana? Na hindi worth it na magstay pa po sa kanya. Tama po yung sabi po nila na nakaka-disrespect po sa bed. At the same time, nakaka-insulto po. Nakababa ng pagkababae. Ayan, pero sabi ko nga kanina, pwede mo naman siyang kausapin pa, 'di ba? If you love me na totoo, if you truly love me, 'yun ang sabihin mo sa kanya. Kung totoong minamahal mo ko, dapat matutunan mo rin na respetuhin din ako yung pagkababae ko at yung nag-iisang puso ko na inilalaan ko para sa iyo. Yung mga fantasy niya, sabihin mo ngayon, paliwanag mo sa kanya, yung mga makikita nyo nakikita niya o pinapanood niya sa porn, mga aktor yun, mga actress yan. Binabayaran sila to do such a thing at hindi lahat ng akala mong nasasarapan doon. Yung iba nga nasasaktan doon nasasaktan at napipilitan lang. Sabihin mo yun sa kanya, okay? Kung ano man yung rason nila, iba yun. Doon sa rason natin sa totoong buhay. Sabihin mo, bumalik na siya sa katotohanan at totoong mahalin ka exclusively dahil ang nakakatakot dito kapag ka pinagbigyan mo siya doon sa gusto niya na meron kayong kasama sa ibabaw ng kama ay lalong bababa lamang. At ito para sa mga kababaihan at ganun din sa mga kalalakihan, huwag niyong hahayaan na kayo ay itrato lamang ng inyong mga partner bilang mga object ng kanilang desire.
Hindi tayo mga gamit o hindi tayo mga laruan na dahil mahal mo ko, paglalaruan kita, ganito ang gagawin ko. We have emotions. Yan ang pinagkaiba natin. Humihinga tayo, may magulang na nag-alaga sa atin, may mga kaibigan na nagmamahal sa atin. Huwag kayong papayag na kayo ay maging object lamang ng kanilang desire. Hindi pagmamahal yun. 'Di ba? It's lust. It's something else. That's not love. Ana? Opo. Maraming salamat po, Kuya Boy. Okay, sige. Stand your ground. Manindigan ka na kung talaga mahal mo ko, mamahalin mo ko ng ako lang. Wala tayong ibang kasama sa kama. Ganon. Di ba? Sabihin mo sa kanya yan. Mag-behave siya. Copy po, Kuya Boy. Oo. Kung ayaw niya, sabihin mo, kamayin mo. Kamayin mo ang pagsampal. Oo, ang pagsampal sa'yo. Ayan, naku, ewan ko na nga lang ba. Dali, parang umiinit yung pakiramdam. Pinapawisan ako rito, pangin pamaypay nga. Umiinit ulo ko eh. At saka yung amlodipine paabot. Ana, maraming salamat sa iyo, no? At mabuti nga at ikaw ay may mga natutunan dito sa ating programa. Sa pamagitan din at sa tulong ng ating mga nagmamahal din na mga kapatid dito sa H2H Heart to Heart ng 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Love Question of the Day. Mga kapatid, masakit pa rin ang batok ko nang dahil sa kwentong ibinahagi sa atin ni Ana ng Taguig. Pero salamat ho talaga at natulungan natin maliwanagan yung tao. Oo. Ayan, oras na natin muna 12:41 na. At ito na nga ang ating love question of the day. Dapat ka nga bang ma-guilty kung hindi mo type ang taong may crush sa'yo? Ito, sabi ni Fiona Botabara, ako hindi dapat mag-guilty. Sabi niya, pagka goods yung tao pero di ko talaga bet, binibigyan ko naman ng chance kahit friendship lang. Kung ipupush niya, more than that, tsaka ko palang nilalayuan. Pag okay naman kami sa friendship, we remain as friends. Ngayon, ninong na sila ng anak ko. Ay, very good ka dyan, Fiona. Nakaka-relate ako sa mga ganyang yung hindi yung crush mo ko, kayo ko. Yung lumalayo agad. Binibigyan ko naman din ng pagkakataon na maging friends tayo. Bakit naman kasi hindi? Ayan, sabi naman ni Abigail Enriquez, hindi. But say it in a nice way. And don't forget to say thank you. Isa pa yun ha. Thank you for appreciating my beauty. Ayan, for appreciating my gestures, ganyan. Pero wala nang alam nyo, ang masakit dyan yung pero hindi kita gusto eh. Wala nang ganun, wala nang follow-up comment, wala nang follow-up statement na sorry hindi ko mababalik. Dahil hindi nyo rin alam meron yung mga tinatawag tayo ng mga ugly duckling. Yung ayaw-ayaw ka ngayon, pero in a few days time, in a few years time, biglang, iba na siya ngayon. Parang, mahirap kapag tumanggi ka agad, di ba? Kapag hindi pa, wala nang ganung statement na hindi kita gusto eh. Yan, wag. Baka kainin mo yung sinabi mo. Ito, sabi naman ni Gabriel De La Rosa, hindi. Hindi naman hindi na dapat mag-guilty. Mas maganda na yung straight to the point para iwas din sa aksaya sa oras. Ayan, sabi naman ni Fernan Acuña, no, hindi naman dapat mag-guilty. Just be honest, and that's all. Sabi ni Mara Lingat, hindi, crush lang naman eh. Ayan, sabi naman nitong si Marvin, ano naman sasabihin ni Marvin? Para sa akin, hindi ka na dapat mag-guilty kasi mahirap naman kung i-entertain mo siya kahit di mo naman siya gusto. Sabihin mo na lang. Wala siyang aasahan sa'yo para hindi na siya umasa pa. Yan yung sinasabi ko sa'yo, Marvin eh. Kasasabi ko lang kanina, maging nice ka naman, pero wag naman yung yung brutal na
Wala kang aasahan sa akin na ganyan. Pero alam nyo, yung iba rin kasi sa sobrang kakulitan, sa sobrang sunod ng sunod, hindi lang sa mga kababaihan kahit sa mga kalalakihan. Yung sunod ng sunod o kaya merong mga binibigay na mga something na ganyan na babother ka na, hindi ka na makadaan sa isang lugar na usually ay dinadaanan mo nang dahil nandun siya, lagi nakaabang. Yun nga, kailangan na yung ganyan mga statement na I'm sorry friendship lang or wala, hindi ko talaga mare-reciprocate, hindi ko maibabalik yung pagkagusto na nararamdaman mo sa akin. I appreciate yung pagkagusto mo pero hindi na. May mga ibang tao naman talaga. Tama ka naman dyan, Marvin. Hindi ko naman sinasabi mali. Ayan, napaka-brutal mo lang din talaga minsan. Pero hindi ko inaasahan na maayos ang comment ni Marvin ngayon. Thank you, Marvin. Mukhang kumpleto tulog natin ngayon, pre. Ayan, sabi naman ni Lim Jap Angel, sabi niya, hindi. As in never accept the fact na nangyayari talaga yung hindi mutual ang admiration. Same rin kapag ka feelings na ang usapan. Well, isn't admiration ay emosyon din naman yan. Ayan, si Sunshine Tolentino, sabi niya, kung di po natin gusto yung may gusto po sa atin o hindi naman tayo dapat na mag-guilty, lalo na kung di naman po natin pinakitaan ng masama yung tao at di natin binastos, as long as we are being honest and respectful sa taong may gusto sa atin pero di po natin gusto. Ngayon, wala po tayong dapat na maramdaman na guilt feeling. Just treat people with kindness and respect and that person will understand and accept your decision towards them. And thank you, Sunshine Tolentino. Ayan, eto, tingnan natin, baka meron pa mga habol Ayan, ito, hello muna tayo kina John Bientadeo. Sabi niya, appreciation and respect as human beings. Ayun. Okay, talk it over. Thank you. Si Kuya Larry Saraus, maraming salamat sa iyo, Kuya Larry, sa iyong pakikinig ng Marikina. Ayan, tropa natin yan. Si Andeng Bongo, sina Jepsin Devaras, maraming salamat. Ayan, at syempre sa lalo pa mga dumarami mga nagsishare ng ating programa araw-araw. Thank you so very much. Ayan, at maraming salamat nga po sa inyong pagsagot sa ating LQ o Love Question of the Day. Pero syempre, ang masasabi ko nga, halos nasabi nyo na actually, na maging marespeto pa rin naman tayo doon sa mga sa mga tao, ayan, na merong crush sa atin. Yan, wag tayong magigilty na hindi natin maibabalik yung pagkagusto nila sa atin, pero pwede naman tayo mag-offer ng friendship, 'di ba? As an option. Ayan, pero nga sabi ko, yung iba naman ay napakakukulit talaga at nagiging medyo intrusive na yung kanilang mga pinaggagawa. That's the time na talagang sabihin mo ay hindi na crush 'yan. Kumbaga parang nandun ka na sa stalker na datingan o parang kabaliwan na. Yan, kabaliwan na. Yun yung dapat na mga iniiwasan, dapat nang iniingatan at nilalayuan. Walang masama doon. Dahil para sa kanila, crush pa lang yun, pero para sa'yo na hinahabol-habol, sabi ko nga kanina, hindi ka na makadaan doon sa sa usually mong dinadaanan, hindi mo na mabili yung gamit dahil nandun siya, lagi nakabantay at may kung anong inaabangan. Teka lang. 'Di ba? Lahat tayo ay dapat merong kalayaan na makakilos at mag-feeling o maramdaman natin na tayo ay safe, 'di ba? At kapag ganito na nga ang nangyayari, doon mo na sabihin na sorry, crush mo ko, salamat, pero tumabi-tabi ka na dyan. Ire-report na kita sa barangay, ire-report na kita sa pulis, sausumbong na kita sa kuya ko, sa ate ko, tatay ko, kapitbahay namin di ko kilala, ganyan. Susumbong na kita sa nanay mo, yan, sa pamilya mo, yun, kapag ka sobrang makulit naman na. Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng palaging nakikinig at nanonood sa inyong Facebook Live ng 92.3 True FM. Isa rin po ako sa inyong mga
tagasunod sa panonood sa Facebook Live. Pakitago na lamang ako sa pangalang Lenlen, 31 years old, nagtatrabaho dito sa Japan. Isa nga po akong overseas Filipino worker at may anak kami ng asawa ko na itago na lamang natin sa pangalang Dong, 35 years old, naninirahan sa San Mateo, Rizal. Sa totoo lang, kaya ako napasulat sa inyong programa ay para humingi ng payo sa ginagawang pangangaliwa sa akin ng mister ko at ang patuloy na paglustay niya sa mga pinapadala kong pera. Habang ako rito sa Japan ay hindi na magkanda-ugaga sa dami ng trabaho at kung papaano ko nga matitipid ang aking sarili makapagpadala lang ng mas malaking pera dyan sa Pilipinas. To be honest, Kuya Poy, walang trabaho itong si Dong at tanging siya lang ang nagbabantay sa anak namin. Kaya naman para may pagkaabalahan ng mister ko, ay nagtayo na rin kami ng munting sari-sari store. Para naman may pandagdag sa pang-araw-araw naming gastusin at para sa gayon, ay makapag-ipon na rin kami kahit papaano at mapabilis ang pag-uwi ko pabalik dyan sa Pilipinas. Yun nga lang, pakiramdam ko hindi naman kumikita ang tindahan namin at sa halip ay panay pa rin ang hingi ng pera sa akin ng asawa kong si Dong. Ito'y kahit kapapadala ko pa lamang ng pera sa kanya. At dahil dyan, nagawa ko na rin tuloy umutang sa mga kasamahan ko sa trabaho dito sa Japan, matustusan lamang ang pangangailangan nila. Kaya nga ang ending, kinailangan ko pang kumuha ng isa pang trabaho para saluhin ang mga utang ko rito. Huli na nang madiskubre ko na kumuha pala ng sasakyan itong si Dong. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon kahit gustuhin ko mang umuwi ay hindi ko magawa dahil sa panibagong dagdag na pasanin at bayarin. Sobrang hirap na ako sa Japan at gusto ko na rin makasama ang anak ko. Pero wala akong magawa, Kuya Poy, kundi ang tumbasan ang inutang ni Dong dyan sa Pilipinas. Imbis na tulungan ako ng mister ko, mas nananaig sa akin ang pagkalubog ko sa utang na ginawa niya. Maski si Dong, ayaw pa rin akong pauwiin sa amin dahil malaki pa raw ang kinikita kong lapad sa Japan. Kaya maiging manatili na raw muna ako rito. Alam mo, Kuya Poy, sobrang sama ng loob ko sa asawa ko. Pakiramdam ko para akong robot na gumagawa lang ng pera. Kayong sobra na akong nahihirapan sa sitwasyon ko dito sa ibang bansa. Oo, mahal ko ang pamilya ko. Pero sa tuwing minamahal ko sila, mas lalo naman akong nalulubog sa utang. Hindi ko alam kung papaano nga ba sasabihin ulit kay Dong na gusto ko nang umuwi kahit na alam kong ayaw pa niya akong pabalikin sa Pilipinas. Ano nga ba ang marapat kong gawin? Maraming salamat sa pagkakataong mabigyan ng espasyo ang aking kwento sa inyong programang H2H at umaasa ako na makakakuha po ako ng payo mula sa iyo, Kuya Poy, at sa mas lalong lumalaking pamilya ng programang Heart to Heart. Hanggang dito na lamang muna. Lubos na gumagalang, Lenlen. Especially for you. Mga kapatid, yan na nga, paikot-ikot na lamang ang kwento nitong si Lenlen na nagpapakahirap dyan sa Japan. At samantalang itong si Dong, sitting pretty sa brand new car. Ibang klase. Matindi ha. Pero ito let this be a reminder para sa inyong mga nandito sa Pilipinas at merong mga tagahanap buhay. 'Di ba? Wag niyo namang isipin na para yung mahal kayo ng mga tao na nagpapadala sa inyo ng kwarta dito sa Pilipinas. Mas malaki ang halaga ng pera ng ibang bansa. Kaya nga pumunta ron kung mas maliit yan, di ka pupunta ron. Natural. Pero kung mas malaki ang halaga, sana mas malaki rin naman yung appreciation ninyo at huwag nyong gawin na parang ginagatasan yung inyong mga mahal sa buhay, ang inyong pamilya na nandun. Biruin mo, gusto nang umuwi nitong si Lenlen, hindi makauwi dahil ito namang si Dong ay kumuha pa ng babayaran niyang sasakyan, which is wrong.
kahit pa nga kung sino man ang gumagawa ng inyong desisyon sa inyong bahay, kailangan mutual yan. Hindi ka pwede na, sige, may hawak akong pera, nagpapadala naman si Mrs. o si Mr. Eto na, magde-decide na ako kahit hindi niya alam. Maging kayo ha, eto para sa mga mag-aasawa, kailangan it's a mutual decision, lalo na kung malaking investment ang inyong ilalagay. Ang inyong BBT1 sa inyong pinaghirapan. Kapal ng mukha nitong si Dong. Puro pampataas ng BP ngayon ng mga kwento natin, sa totoo lang. Ayan, pero hindi naman tayo dapat na mainis. Bagkus, kailangan nga nating unawain. Pero Lenlen, nasa'yo. Oo, nasa'yo ang susi. Hindi man ng sasakyan, hindi man ng susi ng sari-sari store, pero nasa iyo ang susi para magbago yan na si Dong, si Dong ang asawa mo. Limitahan mo na yung pagpapadala sa kanya. I-secure mo na ang iyong future. Hindi ko sinasabi na tigilan mo yung pagpapadala dyan sa asawa mo dahil syempre nasa kanya yung anak, nasa kanya yung bata, di ba? Pero kapag ganyan, nababaon ka lang na nababaon sa utang, sabi mo rito habang pinararamdam mo na ang pagmamahal mo sa kanila, sa pamilya mong iniwan dito sa Pilipinas, lalo ka naman nababaon sa utang, hindi pagmamahal yun. Katangahan yun. Huwag maging tanga, Lenlen, sa totoo lang. Masakit man yung salita pero ikaw ang nagpapakahirap ikaw ang nagpapagod dyan, ikaw ang kumikita, ikaw ang nagpapadala. Imagine, ikaw ang nagpapadala tapos parang ikaw rin yung walang control sa pagpapadala. I-control mo. Kung sa tingin mo sobra na yung mga ginagastos nitong si Dong, hindi niya pinapakita yung mga kinikita o tinutubo nung sari-sari store niya, puwersahin mo siya. Ganyan ang tao Kapag lagi na lamang meron lagi nagbibigay, hindi yan maghahanap buhay. Hindi yan magagawa ng paraan para siya ay mabuhay. Pero sige, subukan mo. Kapag yan ay nakaranas ng kinukulang din, nagugutom, kinakapos, kikilos yan. Kikilos yan, maniwala ka sa akin. Makakarinig ka ng mga salita sa kanya na hindi maganda, pero mas marami kang mga salita na pwedeng ibalik sa kanya. Okay? Ayan, kaya relax ka lang, Lenlen. Limitahan ang pagpapadala dito kay Dong. Turuan siya na maging matipid din at ingatan naman yung mga pinaghirapan mo. Samantala ikaw, paghandaan mo na rin yung future mo. Okay? Ayan, at dyan na nga natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Samantala, eto na nga po ang ating winner ng Sulit TV Box. Congratulations sa iyo. Mula po yan sa sumagot sa ating love question of the day, si John Bientadeo. Congratulations. Maraming salamat sa iyo i-message ka na lamang namin para sa iyong papremyong Sulit TV Box. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Thank you, kapatid.